Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa linggong ito, magkakaroon po tayo ng panibagong series na Loving God is Hating Sin. So, ating tatalakayin ang talatang Psalm chapter 97 verse 10. Ang sabi rito, "O you who love the Lord, hate evil." So, ayun, kung sino ka man na magmamahal sa Panginoon or nananampalataya sa Diyos, kamuhian mo or ayawan mo yung mga evil or yung mga kasamaan, ganon. So punta tayo sa unang teaching. Ang sabi rito, sin is desensitizing. So pag sinabing desensitizing, ito yung nakakasanayan natin, parang ganon ba, na ang kasalanan, nakakasanayan yan. So ibig sabihin, kapag ang isang kasalanan, pag paulit-ulit mong ginagawa, makakasanayan mo yan hanggang sa maging normal. So, for example, nagsugal ka ngayon. Kunyari, nagsugal ka ngayong araw. Tapos, nagsugal ka na naman bukas. Tapos, nagsugal ka na naman sa isang araw. Tapos, nagtuloy-tuloy hanggang sa makasanayan mo, hanggang sa maging parte na. Hanggang sa maging parte na yun ng buhay mo or yung kasalanan na yun, maging parte na ng sarili mo, something like that. So sin is desensitizing. Nakakasanayan ng kasalanan. Kumbaga, parang mabubuhay kapag meron tayong kasalanan na sinimulang gawin or kapag meron tayong ginagawang kasalanan, kumbaga parang namumuhay tayo sa kasalanan na yun. Nabubuhay tayo habang ginagawa yung kasalanan na yun na parang normal lang, which is mali. Siyempre kasalanan yun. Kaya dapat hindi natin nakakasanayan o hindi natin ginagawa at the first place. So, punta tayo sa ikalawang teaching. Ang sabi rito, loving God is hating evil. So, yun yung pinaka sinasabi sa verse na yun, na minamahal mo ang Panginoon. So, dahil mahal mo ang Panginoon, dahil sumusunod ka sa Panginoon, dahil sinasamba mo ang Panginoon, ngayon, kamumuhian mo. Bilang kumbaga, dahil ikaw na minamahal mo ang Diyos, minamahal mo ang Panginoon, ang bilang resulta, kamumuhian mo ang evil or kasamaan. Kamumuhian mo ang mga diablo, something ganon. Na dahil mahal mo ang Lord, automatic na you will hate evil. Automatic na i-hate mo ang kasamaan. So punta tayo sa ikatlong teaching. Ang sabi rito, genuine Christians hate sin. So, kayon, kung ikaw ay isang totoong Kristiyano or kung ikaw ay isang talagang Kristiyano, ganon, bilang ikaw, dapat galit ka or ayaw mo sa kasalanan. So, kung ganon, kung ikaw ay Kristiyano, totoong Kristiyano, dapat hindi ka gumagawa ng kasalanan. Dapat ayaw mo sa kasalanan. So, kung anumang mga kasalanan, maraming uri ng kasalanan, ganon. Pero dapat nga ikaw, bilang Kristiyano, ayaw mo sa kasalanan. Hindi mo gugustuhin na gumawa ng kasalanan. So, punta tayo sa unang application ng sabi rito, ask God to sensitize your heart. So, kumbaga, sensitize, maging sensitive uli. So, humingi tayo sa Lord or makiusap tayo sa Panginoon na gawing ulit na puro or gawing ulit pure yung ating mga puso na to the point na kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, nasasaktan yung puso natin to the point na nagiging sensitive siya sa mga maling ginagawa. So kapag nakakagawa tayo ng mali, nakakagawa tayo ng kasalanan, nakukurot yung puso natin. So ganun yung hilingin natin sa Panginoon, na gawing sensitibo yung mga puso natin pagdating sa mga kasalanan. So punta tayo sa ikalawang application. Sabi, hate sin without being self-righteous. Ayawan natin yung kasalanan or tanggihan natin kasalanan or kamuhian natin yung kasalanan pero hindi nagmamataas. Kasi yung iba, marahil sabihin na, ayoko ng kasalanan. Hindi ako ganyan. Ano ba yan? Kasalanan? Yak. Kumbaga parang yung dating na yun Yung dating ganon is nagmamataas na tayo Nagmamataas tayo, so dapat hindi ganon. Dapat, nandun yung pag-hate sa kasalanan, nandun yung pag-iwas sa kasalanan, pero hindi dahil alam mo na umiiwas ka sa kasalanan ay magmamataas ka na, ganun. Or
mananapa ka na ng ibang tao. Like that, to the point na iisipin mo na mas mabait ka dahil nga ayaw mo sa kasalanan. Kung ba nagiging self-righteous tayo, dapat hindi ganun. Na kamuhian yung kasalanan and magpakumbaba pa rin, ganun. So, punta tayo sa ikatlong application. Ang sabi rito, prove our genuine conversion. Nung ang Panginoong Jesucristo bumaba sa lupa, namatay, hinako sa krus, namatay siya para sa atin. After nung namatay na tayo, kinonvert niya tayo. Kinonvert niya yung makasalanang pagkatao natin dahil nga nagkasala na tayo dahil kina Eva at Adan. Nung pumunta si Jesus sa lupa, nung bumaba siya dito at namatay para sa atin, kinonvert niya tayo. Kinonvert niya yung makasalanan na nakatawan natin sa isang mabuti ulit. So yun, patunayan natin na kinonvert tayo ng Panginoon. Patunayan natin na ginawa ulit tayong mabuti ng Panginoon. Patunayan natin na nilinis muli tayo ng Panginoon mula dun sa kasalanan na ginawa nila Eva at Adan. So, paano natin gagawin yun? Siyempre nga, ayun nga, mahalin natin ang Panginoon. Tapos kung totoong mahal mo ang Panginoon, dapat i-hate mo ang evil, ganon. So, yun, dapat ganon, no? Dapat maging ganon, no? Na patunayan natin na bagong likha na tayo. Patunayan natin na nilikha tayo na malinis na ulit. So ayun, sobrang dami ko natutunan sa araw na ito. Maraming salamat po and glory to God.